Kung makatagpo ka ng ganitong poste na kahoy ng buheko sa ilog, hindi mo dapat palampasin ito. Dahil sa butas ng puno, malamang na nagtatago ng isang grupo ng mga isda. Ang pinakamasarap na mga produkto ng isda na hindi mo inaasahan. Tuwang-tuwa ang lalaki nang makita niya ito. Agad na nahulog mula sa bakal na kawali. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa butas ng puno at kinapa ito. King ina! Ito ay talagang isang malaking isda. Napakatapang, hindi natakot sa butas ng puno. Mayroon bang isang mabangis na higanteng maanghang na dilis na nakatago? Buti na lang at maswerte ang matandang pinsan ko. Nakahuli siya ng isa gamit ang kanyang mga kamay. Isang higanteng isda na humigit kumulang 15 kilometro. Natuwa siya dito. Mabilis na kinuha ang ancestral iron pot mula sa tubig dumiretso sa pampang. Pagkatapos ay tumakbo siya sa damuhan at pumutol ng isang dakot na damo. Pagkatapos mamasa sa isang bola, hinarangan niya ang butas ng bini. Este poste. Pagkatapos, kinuha ng matandang pinsan ko ang palakol at hinampas ang poste. Hindi siya baliw, sa halip, ginamit ang paraan ng pakikinig. Inaalam kung saan ang bulok na poste ang pinakamahina. Sa ganitong paraan, tutungain niya ang bulok na poste. Maaaring makamit ang 2 beses na resulta sa kalahati lang na pagsisikap. Nakita kong inilabas niya ang kanyang Shadow Battle Axe. Naglunsad ng matinding pag-atake sa bulok na poste. Tingnan mo, may magic weapon walang suporta. Ang bilis ng kanyang pag-attack ay tumaas ng ilang beses sa isang iglap. Pero kung dumating ka sa puntong ito, paki-like and follow naman po ng page na to. Mahirap buksan, kaya kinuha niya ang palakol. Isa pang hiwa ang ginawa sa ilalim ng unang tahi. Ito ay katumbas ng pagwelding ng bakal na pinto para sa kahoy. Napakahirap buksan kung walang katulong na tatabang. Hindi rin talaga kakayanin ng matandang pinsan ko. Pero para makita ulit ang mga isda, maaari lamang niyang hawakan ang kanyang poste gamit ang 2 kamay at hilahin ito pataas ng paulit-ulit. Pagkatapos ng 3 segundo, isang click lang ang narinig. Sa wakas ay binuksan ang bakal na tarangkahan na matagal nang nakatatak. Bigla siyang nagmukhang unggoy, tumalon siya sa dulo ng poste. Mabilis na binuksan ang natunga ng poste, ngunit nang makita niya ang isang tumpok na nakatago sa butas ng poste. Ang daming higanteng isda, excited na sigaw. Dinampot ito kaagad. Ang bilis ng kamay ng pagiging single sa loob ng 30 taon. Nakakabaliw na ang paghuli ng isda sa mga butas ng poste. Pero kung nandito pa rin kayo, papalo naman mga idol. Mayroong kahit isang malaking isda na tumitimbang ng higit sa 1 kilo. Good luck! Kahit na ang poste na ito ay hindi masyadong malaki, mayroon namang isang kamanghamanghang dami ng isda sa loob nito. Tingnan mo, kanina pa nakahuli siya ng 11 dosenang higanteng maliliit na isda. At karamihan sa kanila ay tumatawid sa bundok. Kung iprito mo ito sa isang kawali ay malamang sobrang sarap nito. Tuwang-tuwa ang matandang pinsan ko kaya mabilis siyang naglakad pa uwi dala ang bakal na kaldero. Sa kasamaang palad, walang mantika sa bundok. Hindi makapagprito ng maliliit na isda. May ideya siya. Agad na nagpasya na magluto ng isang inihaw na isda. Maliit na isda na nasunog sa labas at malambot sa loob na isinawsaw sa lemon, bawang sili na isinawsaw sa tubig. Isang kagat at ang masaganang lasa ay agad na sumabog sa bibig. Oh my God, napakabango nito!